Hi guys! For today's video, I'm going to share my experience when I was at the immigration. Anyway, it was my first time to travel alone. So, that time guys, nung pumipila na ako guys, my God, inisip ko talaga. Para sa akin, I'm so negative talaga guys kasi sa mga na-research ko na kapag imimit mo yung jowa mo na AFAM sa ibang bansa, kailangan daw ng CFO, at saka kapag si jowa mo yung gagastos sa lahat ng mga expenses mo, kailangan mo daw ng affidavit of support, something na mga ganun. Tapos wala akong ganun guys. Ang meron lang ako is my return ticket, tapos travel insurance, yun lang. Tsaka udas pa talaga yun guys, kaya iniisip ko talaga na baka, oh my God, baka ma-offload talaga ako guys. Nung time na yun, wala talagang masyadong tao. Siguro early ako, kaya hindi ko naranasan na sinasabi nila ang daming tao, tapos ang haba ng pila. Sakto lang naman, hindi naman as in konti, sakto lang. Kaya I'm so glad that I didn't experience that. Ito yung mga tanong sa akin guys sa immigration. First time ko bang mag-travel? Sabi ko yes po. Pangalawa, ang tanong sa akin is saan ako pupunta? Sabi ko sa Singapore po. Tapos tinignan ako ng interviewer guys, from head to toe. Sabi sa akin, ang bata-bata mo pa. 25 years old na po ako, ma'am. Tumawa pa ako guys. Tapos tinignan niya ako kung ano yung dala-dala ko, kasi may dala-dala ko na, wait, pakita ko sa inyo eh. Ito yung dala-dala ko guys, so kasi gusto ko mag-ready. Ito. Kaya tinanong niya sa akin kung ano tong dala-dala ko. Sabi ko, mga requirements ko po. Sabi niya sa akin, anong gagawin ko sa Singapore? Sabi ko, magbabakasyon lang po. Ilang days daw ako magbabakasyon. Sabi ko, 2 weeks po. Sabi niya, may bank statement ka ba? Sabi ko, meron po. Pero hindi naman niya tinignan. Nagtanong lang siya sa akin kasi nakita naman niya na may dala-dala ko. Tapos, magkano daw yung cash ko, ay pocket money ko. Sabi, yung pocket money ko is 20,000 lang yung dala ko na cash, guys. So, may ATM card naman ako, kaya 20k lang yung pocket money ko. If ever nahihingian nila ako ng cash, at least may show money ako kung sakal. Pero hindi naman nila ako tinignan kung may pera talaga ako. Tinanong lang ako, sabi ko meron po. Tapos tinanong ko magkano, sabi ko 20k. Pagkatapos nun, may kasama ba ako na magta-travel? Sabi ko wala po, mag-isa lang po ako. Tapos nung tinanong na ako guys kung may imimit ba ako doon, sabi ko meron po. Sinong imimit mo doon? Sabi ko, yung boyfriend ko po. Taga saan yung boyfriend mo? Doon na guys, sunod-sunod na yung question sa akin guys. Nervous talaga ako doon guys. Tapos nung tinanong sa akin na taga saan yung jowa ko, ganito, ganyan. Tapos tinignan niya ako guys from head to toe. Sabi sa akin, ang bata-bata mo pa. Sabi niya, mag-ingat ka, ganito, ganyan. Sabi ko, ma'am, 25 years old na po ako. Marunong na po ako gumawa ng bata. Joke lang, hindi ko sinabi guys, pero gusto ko siyang biruin. Pero tumatawa lang ako guys, kahit nervous ako. Para mawala yung kaba ko guys. Kung sakali na makapasa ka, mag-ingat ka ma'am. Sabi ko, opo ma'am, mag-iingat po ako. At saka, hindi na po ako bata ma'am. I'm already 25 years old. Sabi niya, bata ka pa rin. Hindi siya makapaniwala kasi siguro dahil sa physical appearance ko na maliit lang ako. Tapos, syempre, mukha naman akong bata eh. Kaya na-hold ako guys. Sabi niya sa akin, may second interview ako. Oh my God, nagpanik talaga ako. Nung na-hold ako, kinakabahan na talaga ako. Pinaupo ako dun sa side kung saan may upuan doon for second interview. Yung feeling ko guys, parang sabi ko, my God, na ma-offload talaga ako kasi wala akong CFO at saka wala akong affidavit of support. Kahit na sabihin ko pa na if exam, may pera naman ako, may
may pocket money naman ako at saka may TM card naman ako. Pero sa tingin ko, kasi 2 weeks kami magbabakasyon doon, baka hindi ba sila masasatisfied sa amount na magkano lang yung laman ng bank ako at saka yung cash ko, baka hindi ba enough. Oh my God. Tapos buti na lang yung second interview sa akin is medyo mabait naman, na tinanong niya ako kung may passport ba ako ng jowa ko, may ticket ba ako ng jowa ko na papunta din siya ng Singapore. So meron ako noon at saka may passport ako na nag-ready talaga ako guys sa cellphone, nakasave lang kahit hindi ko na print. Nanong ako kung ilang years na kami magkakilala, sabi ko bago lang, ganito ganyan, pero nag-meet na kami. So bale second meet na namin. Tinanong din ako na kung saan kami nag-meet nung first meet namin. Sabi ko sa Maynila, ganito ganyan. Tapos tinanong ako kung saan kami pumunta, ganito ganyan. Tapos nung sinabi ko yung mga place na pinuntahan namin, naghingi sa akin ng mga pictures. Ito na lang, nag-ready ako guys. Print ko talaga yung mga picture namin nung first meet namin ng jowa ko. So pinakita ko din. Nagulat siya sa niya, aba, ready? Yes, ma'am. Nagtawa-tawa lang ako, guys. Hindi talaga strict yung second nag-interview sa akin. Pinalaw ko may CF ako. Sabi ko, wala po. Tapos, sino magagastos ng expenses mo? Sabi ko, siya po. Pero may pocket money naman po ako. Tsaka may laman naman po yung bank account ko. Kaya, if ever na hindi niya ako gagastusin, may pera naman po ako niya. Tapos, yun lang. May na-meet pa ako doon. Alam mo guys, nakakaawa talaga. May yung mga kasama ko doon na na-interview. Meron yung kasama niya na offload daw. Tapos siya andun pa na hold. Tapos yung isa din, may nakilala ako doon na girl. Pero kasama niya yung apam niya. Pupunta sila ng Indonesia. Tapos na-hold din siya. Tapos tawa-tawa lang kami doon kahit na-hold kami, my God. Pero feel ko talaga doon guys na ma-offload talaga ako kasi wala talaga akong affidavit of support at saka CFO. So hindi ko talaga ini-expect na kapasa ako sa immigration. Kaya doon, total lahat ng mga hiningi nila sa akin nabigay ko, maliban na lang sa CFO. Tsaka hindi naman ako hiningi ng affidavit of support kasi nung sinabi ko na may ATM ako at saka may pocket money ko, kaya siguro hindi na nila ako pinahirapan or baka medyo good mood sila. Kaya yun na guys, nung pagka-stop sa akin, oh my God! Sobrang saya ko talaga guys. Gusto ko talaga sumigaw. Tapos nataranta na talaga ako guys kahit may 2 oras pa dumating yung airplane ko. Tapos nung pagkabigay sa akin ng boarding pass ko guys, nag-thank you talaga ako sa nag-interview sa akin. Kahit na medyo taray-taray yung person. Hindi naman taray, siguro concern lang siya kasi mukhang bata ako. Kaya nag-thank you din ako na, of course, binigyan nila ako ng pagkakataon na makalipad. Charot. Tapos nung pagkabigay sa akin ng boarding pass guys, naranta talaga ako guys kasi I'm so happy. Siyempre nakalusot na ako. My God! Yung isang lalaki doon, sa immigration din siya nag-work, pero hindi ko alam kung anong tawag sa kanila guys. Ano matawag sa kanila? Consul or sa interviewer. Tawag ako guys, tinanong ako sa akin, sino nagbigay sa'yo ng boarding pass mo? Hinanap ko yung babae na nag-interview sa akin. Tapos alam mo ba yung pangalan? Sabi ko, hindi sir, pero yung kasama mo kanina sir, yung katabi mo kanina, niya, my God guys, pinapa-GG pa talaga ako. Inang yan. Tapos binigay na lang sa akin niya, sige. Tapos yun na, nakapasa ako. Oh my God, so happy. But anyway, huwag kayong matakot kung wala naman kayong gagawing masama. Mag-relax lang kayo guys kasi alam ko naman hindi natin may iwasan yung kabe, lalo na pag first time traveler tayo. Basta maging honest lang talaga at saka kung ano yung itatanong sa inyo, yun lang din yung sasagutin nyo guys.
And tips na din para sa mga may jowa na pam dyan. Ready lang talaga. Dapat may passport kayo ng jowa nyo. Tapos may ticket kayo ng jowa nyo. At saka alam nyo yung background ng jowa nyo. Kung anong pangalan niya, apelido niya, anong lahi ba siya, German ba siya, o American, Black American. Yun guys. Huwag kayong matakot. Relax lang talaga. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa experience ko, guys. Kaya, good luck na lang din sa inyo. Bye! Thank you for watching.